Tumayo ako para sundan si Aamon sa labas. Mukha siyang galit kanina. May problema kaya? Mukhang nakatunog din ang kanyang mga pinsan, kaya pare-pareho nila akong binigyan ng tingin na nagtatanong, may problema ba? Paunang tanong ni Fourth. I smiled at them to assure them that everything's fine. Magpapahangin lang kami sa labas, paalam ko at naglakad na palabas. Louisa was busy talking with someone. She didn't notice me. Pagkalabas ko ng bahay ay pinasadahan ko ng tingin ang buong paligid. Busy ang lahat. Ang iba ay nakatayo sa gilid habang umiinom at nag-uusap-usap. Karamihan ay nagkakatuwaan sa pool. Maganda ang panahon dahil hindi tirik ang araw. Kaya nakaka-enjoy nga ang mag-swimming. I found Aamon standing on the other side of the pool. He's leaning on the wall while arms are crossed, standing alone near the artificial coconut tree. He seems to be thinking deeply and lost in his thoughts. Some dream girls were trying to get his attention but he's not paying them any attention. This is new. What's wrong, Aamon? Isa thought you love girls' attention. Naririnig ko rito ang reklamo ng mga babae. They are almost shouting, feeling frustrated because the husband doesn't care about them. Nagsimula ako sa paglalakad sa kanang gilid patungo sa kanya. Napatigil ako nang harangan ako ng isang lalaking foreigner. He scanned me from head to foot. Hey! You are new here, aren't you? Are you one of Lance's new play toy? Alice, don't you just hang out with me instead, he said coolly and bit his lower lip to make himself look sexy. You! Gross gave him an eye-deaf glare and cold look. Move, you ugly foreigner, I said warningly. Palalagpasin ko muna ang sinabi niya para makalapit na kay Aamon. But he didn't move. Sumipol siya at tinawag ang iba pa niyang mga kasamahan na nasa gilid kanina. Lumapit ang 4 na lalaki at pinalibutan ako. Dude, I think I've seen her hanging out with Lord Aamon, bulong noong isa sa lalaking humarang sa akin. Umiling ang lalaki. Let me handle her. She'll give in any minute now, nagmamalaki niyang bulong pabaliok na rinig ko naman. I felt insulted. I am asking you to move. Are you deaf? Isak na iinis kong singhal sa kanya. Naagaw namin ang atensyon ng ibang bisita. Nagsitawanan ang mga lalaki. Pero may sumasaway sa kanilang iba na bawal silang gumawa ng eskandalo rito dahil nasa teritoryo sila ni Fourth. But they didn't listen. One of them grabbed my hand forcefully. Agad akong nagpumiglas. Kinabahan ako agad dahil sa agresibo ang mga ito. Get off me, pagpupumiglas ko. Aamon, sigaw ko sa pangalan ni Aamon. Napaangat ang tingin niya sa amin. Mukhang natauhan siya agad. I saw him moved immediately and started walking towards here. We just want you to hang out with us. You are alone, right? Medyo galit na sambit ng lalaking nakahawak ng mahigpit sa kaliwang brasero. My skin turned bright red, nanlaki ang mga mata ko. Pero napatili kaming lahat nang tumilapon ang lalaking nakahawak sa akin sa pool. Lahat ay gulat dahil isang hawilang ni Aamon sa kanya, at sa katabi niya ay nahulog siya sa pool habang tumama naman sa pader ang isa pang lalaki. Agad akong lumapit kay Aamon. He held in my hand and made me stood behind him. What do you think you're doing? Sigaw niya sa 4 na lalaki. Galit na galit ang lalaking tumilapon sa pool. He was about to hit Aamon but when he saw him clearly, bigla siyang lumuhod at humingi ng tawad. Pardon us, Lord Aamon. David was attracted to her so we tried to approach her. We didn't know that she's one of your girls, takot na amin ng isa sa kanila. I have no girls. Aamon faced the crowd. Lahat sila ay tahimik. Listen, I don't play anymore. I am already married and you'll respect my wife more than you respect me. He made me face the crowd. Nagsilabasan ang magpipinsang Tesimon. Nagmamadaling lumapit sa amin si Ace at Tres. Gulat ang lahat ng tao roon at nagsimula ang bulungan. Some gave me the curious look as if a last puzzle they're about to solve. Napapikit ako sa hiya. Ang sabi ko maglalilo ako para peaceful ang buhay ko rito. Pero bakit parang iba ang plano ng Diyos para sa akin? I squeezed Aamon's hand to tell him that I'm feeling uncomfortable.
Napabuntong hininga siya at hinatak ako papasok sa loob ng bahay para kunin ang clutch ko. We're going home, Anya. Ha? Pero hindi pa tapos ang party, agad kong apila. Binigyan niya ako ng galit na ekspresyon. I host the party next time. But first, let me arrange press conference. Nanlaki ang mga mata ko at agad na tinanggal ang pagkakahawak niya sa kamay ko. This is getting worse. Aamon, what are you trying to do? Natataranta kong tanong. Let them know about our relationship. No. You don't have to announce it. Really? Hindi ko siya nasagot. Ayokong mabalita kami. Ayokong ipagsigawan sa buong mundo na kasal ako sa kanya. Pumayag lang naman ako sa kasal dahil akala ko ay ang papa niya ang papakasalan ko. I didn't just marry him because of the agreement. I did this because I have their own reason and motive. Parang unfair naman sa kanya na siniseryoso niya ang relasyon na ito dahil masunurin siya sa papa niya habang ako ay walang planong mas lumalim pa ang kung anumang namamagitan sa aming dalawa, Bez. Tanong niya ulit, umiling na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit nauwi agad sa ganito. Galit siya kanina at mas galit ngayon. You want to be free from people's watch. Yes. I want peaceful life. Alam kong iba ang mundo mo sa mundo ko dati. Everyone respects you. You are famous. You are already successful. Ayoko ng magulong buhay na makikisawsaw ang ibang tao sa buhay ko dahil lang sa asawa kita. Dahil lang sa curious sila sa pagkatao ko, dahil ako ang pinakasalan mo, mabilis at diretso kong sagot. His expression changed. Is that your reason? May iba pa ba akong dapat na maging rason? I gave him a straight look. He looked stern. Inawang niya ang bibig niya para magsalita pero hindi niya itinuloy. Nag-iwas siya ng tingin at nag-isip muna saglit. Tahimik ko naman siyang pinagmasdan. Maya-maya ay binalingan niya ako ng tingin. Alright. If that's what you want. Let's go home then. I received a text from one of SV assistants and I have a meeting this afternoon. Ani Amon, that's Harry. After that conversation, nagpaalam na kami sa mga pinsan niya. Gusto pa atang makipagkilala ng ibang bisita pero hindi sila hinayaan ni Forth. Wala rin naman akong plano na makisalamuha sa kanila. The following days are all boring and normal. Sa mansion lang ako namamalagi habang naging busy si Aamon sa trabaho dahil may bago siyang deal na gustong makuha, iyon ang sinabi niya sa akin. I was fine being alone in my room. Dahil malaya kaming nakakapag-usap ni Micah. Hiza, maglakad-lakad ka naman sa buong mansion. Akala tuloy ng ibang kasambahay ay allergic ka sa tasero, sumbong ni Nana habang inilalapag sa table ang timpla niyang gatas. Natawa ako sa sinabi niya. Noong isang araw ay si Mateo rin ang nagsabi niyan sa akin. Narinig niyang nag-uusap ang mga guard na baka raw may allergy ako. Saka lang ako lumalabas kapag nasa bahay si Aamon. Wala kasi rito ang papa niya at si Daddy. Daddy is running a small company while Maximo Tessimond is currently working on a big project in Thailand. It's a collaboration between his company and Zuxayang Fits Corp. Ipinahanda ko sa kanila ang movie theatre para roon ka muna malibang. Open naman ang library nila kung gusto mong magbasa. Kinuha ko ang gatas at uminom. Mas nalibot pa ni Nana ang buong kabahayan. Nakakainganyo tuloy na maglibot. Nana, manonood ako sa living room ng balita mamaya kaya bababa rin ako, sagot ko. CJ, wala ka bang gustong kainin ngayon? Nang mabanggit niya ang salitang iyon ay nakaisip ako ng magandang pagkain pero naramdaman kong masusuka ako. Napatakbo ako sa bathroom at doon dumuwal. Sumunod si Nana at hinagod ang likod ko. Laging nangyayari ang morning sickness na ito kaya nagpapasalamat talaga ako na maagang umaalis si Aamon. Baka mabuking pa ako agad. Umayos ang pakiramdam ko pagkatapos nyon. Nawalan ako ng ganang kumain kaya naligo na lang ako para makababa na. Parang nakakita ng multo ang dalawang kasambahay na nakasalubong ko. Pero kahit gulat ay binati pa rin nila ako. I just smiled at them and continued walking. Lumiko ako at nakasalubong ko naman ang apat na maid kasama ang mayordomo. Lahat sila napahinto at binati ako. Good morning, Madam Tashiana, sabay-sabay nilang bati.
Good morning. Dude roam around the house, bati ko pabalik. We should accompany you, Madame, ani Mayordomo. No, it's okay. You seem busy working. You are our top priority, Madame. Napatampal ako sa aking noo. Drop the Madame, it's Tatiana for you. Lahat sila umiling na para bang maling-mali ang nasabi ko. Nagsimula akong maglakad kaya sumunod sila sa akin. Naagaw kasi ng tingin ko ang isang malaking painting. Mukha ni Aamon iyon noong mukhang 16 na years old siya dahil nakasuot siya ng uniforme. He's emotionless while lips in grim line. Nakakunot ang noo at seryosong nakatingin sa harap. Mukha talagang suplado ang isang ito kapag nakakunot ang noo niya. The painting is perfecto. The details is breathtaking. His aqua blue eyes is hypnotizing me. Napakurap-kurap ako. Madame, to be honest, we are shocked to see you step outside your room for once without Lord Amon's presence. Nahihiyang amin ng mayordomo sa isang maliit na tinig. Napatingin ako sa kanya. Iniisip din kaya nila na ayaw kong makisalamuha sa mga tao. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ko. Nagpalitan sila ng tingin at tumawa ng hilaw. I'm still trying to adjust. You see, I am not used to new places like this. What's more that I am bound to live here, right? So please do understand that. I've reasoned out. Napapatango silang lahat. I smiled genuinely to show that I am harmless. Mababait naman ata lahat ng kasambahay dito. Madame, I have an idea. Really don't you check Lord Amon's albums? He's an adorable boy, one of the maids suggested in her excited tone. Parang na-excite rin ako kaya hinatak ko ang maid na iyon at inakbayan. Lead the way. I wanna see his childhood pictures, excited ko ring untag at sumabay sa kanyang paglalakad. Walang nagawa ang iba kundi ang sundan kami papunta sa kung nasaan nakalagay ang albums ni Aamon. May family picture kaya silang naroon? I wanna see her mother's face. Mr. Tessimon, if you want new design, we will consider your choice in expertise. Architect Gordon can assist you with it, Engineer Ignacio said while standing beside the projector. I scanned the hardcore ELI of the design again. It's good, but I am thinking if Tatiana will like this. I've consulted Luis about this design, including the exterior and interior design since he is an architect, engineer himself. He's good with it, too. I will build a new home for us near Nlay Company, that's what she wants. Ayos lang din ang penthouse ko, ang kaso ay medyo malayo rito. I am also planning to build another branch of Nlay Company near her company in the Philippines. Baka maisipan niyang umuwi roon kaya magpapatayo na lang din ako ng rest house para may tutuluyan kami. We want itatlo animation for this one. The design for the commercial building is fine with me. But you would like to have another meeting next week. Work on new unique design for a family house or villa. That's all, meeting adjourned. I stood up and went out of the conference room. Niluwagan ko ang necktie ko at dumiretso sa opisina ko. It's already lunchtime but have no appetite. May mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Umupo ako sa swivel chair ko at tinanaw ang nagsisitayugang building sa labas. A good mind possesses a kingdom, ha? I mumbled as remembered that famous proverb. I licked my lower lip. I can still remember the day her father talked to me. It was after our wedding day. She was sleeping soundly when decided to go outside since can't sleep. Nakita ko si Tito Dominic na tahimik na nakaupo sa sofa habang pinaglalaruan ang isang kwintas. It's already midnight and it's rare to see him up late at night. Tito, hindi ka ba makatulog? Tumabi ako sa kanya. Inangat niya ang tingin niya sa akin bago tumango. Aamon. Inaalala ko lang ang masasayang araw na magkasama pa kami ni Arabella. Nasa sinapupunan pa niya si Alison, he heaved a long sigh. Gusto kong sabihin sa'yo na alagaan mo sana ang anak ko. Sa'yo ko siya ipinagkakatiwala. Tito, bakit niyo naman po naisip na si Tatiana ang ipakasal mo sa akin? Alam ko na hiniling sa'yo ni Papa ang tulungan siyang humanap ng babaeng ipapakasal sa akin. Pero bakit po siya, tanong ko. He hid the necklace on his pocket before answering your question. Sobrang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Wala na akong maisip kung paano ko siya susuklian at alagaan gayong malaki na siya.
Kaya naisip ko na ang magagawa ko lang ay pilin ang lalaking alam kong magagawa siyang alagaan at mahalin ng paunti-unti. Napatitig ako sa kanya. Bata pa lang ako nang mahanap at kukupin ni Papa si Tito Dominic. Natrauma siya ng ilang taon dahil sa isang sindikatong nag-torture sa kanya dahil daw pinagkakautangan niya sila. When he recovered, he asked Papa to help him come back in the Philippines because he remembered he has daughter there. Pero hindi umayon ang panahon sa mga plano niya dahil nagkasakit si Papa at walang ibang mamamahala ng kumpanya dahil bata pa lang ako noon at nag-aaral. He decided to help us since he owns a company way back then, naikwento niya. Ngayon ay hindi ako makapaniwala na totoo pala talaga na may anak siya. Iniisip ko tuloy kung ano ang iniisip ni Tatiana tungkol sa kanya. Is she thinking ill of him? She was heartbroken when she said yes to the agreement, Amon. I know because her boyfriend betrayed her and married her second cousin instead. Ang pamilya Akhmatova ang kumukop sa kanya dahil pinsan ni Arabella ang itinuturing niyang ama ngayon, anya at biglang tumulo ang kanyang mga luha. She may look tough but she is fragile and soft-hearted. I know because I am her father. Saan pa ba siya magmamana, pagpapatuloy niya at bigla siyang natawa. I listened to him until he fell asleep on the sofa. Nanatili ako sa tabi ni Tito at kinumutan siya hanggang sa nag-alas 3 na, went upstairs to check up on her. Natutulog pa rin siya ng mahimbing. After staring at him for a long while, I contacted Ray to background check Tatiana's family. That's when I found out that her ex-boyfriend is architect Spencer Liam Coleridge. Nakakaramdam ako ng inis at galit. Dahil kilala ko ang gagong iyon. His past records with girls is a bad news. Nagtagal ba sila ni Tatiana? Kaya naman hindi ko mapigilang hindi mag-react nang makita siyang ini-stalk ang kapatid niyang si Lilibeth at nakatigil ang screen sa picture ng ex niya. She's still in love. I can see her sad eyes as she stares on his topless picture while his tattoo was visible. I want her to forget about him because she's with me now. I am her husband. Pero paano? I know myself too well. I am not a saint. I don't know how to take care of women. I only give what they want kaya hindi ko alam kung bakit hindi ako nagrereklamo na siya ang pinakasalan ko. I am not even romantic and girls only want money and attention. That's why I never tried to enter serious relationship. They are all the same. They just want to satisfy themselves and I am their most prized flavor who satisfies them completely. Beauty realized that Tatiana is different. She's not clingy. I am observing her and she's simply living her life every day. She just wants a simple life. She wants a peaceful life. Told myself that I'll never get serious because my mother abandoned us and had an affair with another man. What if my wife will do the same? Isa, I'm overthinking all night. I know Papa didn't just go to the Philippines to attend some charity events. He tried to check up on Mama even though she's happy living her life with her new family. Tama. Pareho kaming umaasa na kahit papaano ay mabubuo rin ang pamilya namin. But I'll give Tatiana a chance. I will give us a chance. Maybe this is the right decision so that I can learn to forgive Mama. Nagkulang lang siguro kami ni Papa sa pag-unawa sa rason niya. Lord Amon, shall order you your preferred food. It's almost 1 o'clock, napabalik ako sa realidad nang marinig si Ray, ang personal secretary ko. Tumayo ako at kinuha ang coat ko. Binigyan ko siya ng simpleng ngiti at sumagot. Ray, go home. I want to have lunch with Ella wife. His mouth formed a big O and nodded. Nila, cancel your meeting this afternoon. Dumating ako sa bahay. The maids informed me that she is in the library. I nodded excitedly as I strutted my way on the library. Nadatnan ko siyang nakikipagtawan sa ibang kasamba ay habang tinitignan ang isang album. Sa ibang pagkakataon ay magagalit ako dahil childhood pictures ko ang nakalantad sa harapan nila na mukhang pinagtatawanan pa nila. Pero parang nawala ang pagad ko nang marinig ko ang tawa niya. Lord Amon. Nagulat silang lahat nang mapansin ako ni Eddie. They lined up and greeted me. Welcome home, Lord Amon. Agad naman silang umalis. Tatiana stood up. Nilapitan ko siya at hinalikan sa noo. She's smiling from ear to ear. Agad niyang ipinakita sa akin ang picture ko noon. Kalbo ako noong mga panahon na yon kaya nabubuli ako sa school.
Mas bagay siguro sa'yo ang bald ngayong malaki ka na, pagpapahayag niya sa kanyang iniisip. Natawa ako. I'll still look handsome though, I said while smirking and locked her on my arms. Gwapo ka sa sarili mo palagi natatawa niyang ani. Hindi siya nagreklamo kaya umupo ako sa upuan at hinatak siya sa kandungan ko. Now she's on my lap while busy scanning my album pictures. Aliw na aliw siya roon. I hugged her from behind and put my chin on her left shoulder. You done with your lunch? Tanong ko. Hindi pa may 4 pang albums na hindi ko pa nabubuklat. In fairness, photogenic ka pala, Amon, inosente nitong untag I watch her every expression. I can't help but follow how her eyes and curved and long eyelashes blinks in unison. She's naturally beautiful. I can smell her strawberry sweet scents. Napatikim ako. She glanced at me. What do you want to eat? Tanong ko na lamang. Kahit ano. Pero parang gusto kong kumain ng seafoods na isip ko na bakit kaya nagawa siyang liwa ni Spencer. Napakatanga naman niya. Pinikot ba siya nung Lily? Can't help it but think ill of her sister and that bastard Spencer. Masakit ang matraidor. Alam ko kung gaano kasakit iyon. I will show you the design of our house tomorrow. I bought a land near Nloy Company. I heard from Hannah that you have a penthouse. Bakit hindi mo sinabi? Ayos na naman sa akin iton mansion o kahit sa penthouse mo. Nagsasayang ka pa ng lupa at pera, Anya. Nagulat ako na memoryado na niya ang mga pangalan ng mga kasambahay. I shrugged. Binuklat niya ang sunod na pahina ng album. Napatigil na lang siya nang mamukhaan ang babaeng nasa picture habang kandong ang batang ako. Bakit nandito si Tita Winona? Nagtatakha niyang tanong, nagdalawang isip pa ako kung sasabihin ko ba agad. You know her, mabigat sa loob kong tanong. She nodded. Naging nani mo ba? Pero impossible. Mayaman si na Tita Inona. That's and my mother, napapaos kong sambit, naramdaman ko ang paninigas niya. Nilingon niya ako habang nalalaki ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga ako. What do you mean she's your mother? Lily's expression turned blank. You know her well, Ike. She can't be your mother. Tinanggal niya ang pagkakapulupot ng braso ko sa kanya. Tumayo siya at hinarap ako. Tininala ko naman siya. I told you she has a new family. She looks shocked. Nalaglag ang panga niya at natutop niya ang kanyang bibig. Kikaano-ano mo sa si Spencer, kung ganoon? She stuttered, nag-iwas ako ng tingin. Maybe he's still a half-brother. Napalunok ako. This is absurd. Pinagmasdan ko lang siyang gulat na nakatingin sa akin. Tumayo ako at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng slacks ko. This is impossible. Hindi pa rin siya makapaniwala. Well, are you related to Spencer? This will be the confrontation. I want her to tell me about her past relationship with that bastard. Spencer is Loa's sister's husband and anyway stupid ex-boyfriend, nang gagalaiti niyang dugtong sa sinabi. Natutup ko ang bibig ko dahil sa gulat. Hindi ko magawang paniwalaan ang sinabi ni Aamon pero anong explanation ang kailangan ko para roon sa picture? Hindi halatang mama niya si Tita Winona dahil wala siyang pinagmanahan sa kanya. I can't believe Spencer is his half-brother. Hindi ito totoo, gulat kong sambit. I saw his sad eyes. Agad nga lang siyang nag-iwas ng tingin. His Adam's apple moved. Para bang hirap siya na pag-usapan ang ganitong bagay. Binalot kami ng katahimikan. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. I've known Tita Winona since the day Spencer courted me. Palagi kaming nagkakasama sa mga special gatherings. She's very kind. Kaya hindi ko maisip na may pamilya siya dati na iniwan niya. Nangyari na ang dapat mangyari, putol niya sa katahimikan pagkatapos makabawi. His expression becomes light as if everything is fine and nothing is shocking with that revelation a while ago. Gusto ko pa sana siyang tanungin pero naisip ko na wala na naman ako sa lugar at baka ayaw niyang dream pag-usapan ang ganitong bagay. We were silent the whole time we're eating our lunch. Mabutit walang kasambahay na nakaaligid dahil baka pati sila ay langawin. Lee enjoyed eating seafoods. Hindi ko na lamang ipinahalata na nag-crave ako kaya ganito. Sure ka ba sa sinabi mo? Gulat na tanong ulit ni Micah pagkatapos kong ikwento sa kanya ang nalaman ko.
Amon is taking a shower while I'm in the veranda. Nililitan ko pa ang boses ko para lang hindi mabuking si Aamon mismo ang nagsabi at nakita ko ang picture ni Tita Winona. Kaya pala gulat na gulat si Spencer noong nakita niya si Mr. Tessimon. Hindi kaya pinagtatawanan na ako noon dahil akala niya matanda talaga ang pinakasalan ko. Micah rolled her eyes heavenward. She's in Boracay right now. Mag-aalas 3 na ng umaga sa Pilipinas pero gusing pa siya dahil kagagaling niya lang kina Gilo para makibalita ulit kung may nakuha na ba silang lead kung sino ba ang lalaking nakasama ko noon sa Romania Hotel. Sa kasamaang palad ay wala pa silang nakukuhang matinong ebidensya. Hindi ko pa pala na ikukwento sa'yo. Spencer asked me 2 days ago at ang loko ay kinukumpirma kung totoo bang nagpakasal ka dyan sa Amerika at kung si Mr. Tessimon ba ang pinakasalan mo. Kaya naman pala nangungulit ang gago kasi kilala ang pamilya niyang asawa mo, nairita niyang sambit. Napatikhim ako. Huwag ka na lang magsalita tungkol doon. Talagang hindi. Feeling concerned ang gagong manlolokong iyon. May chismis pa akong baon. Hindi ito na ipalabas sa media kasi nabayaran. Muntik nang mabankrupt ang kumpanya niya kaya ang shipping lines niyo ay nadamay. Someone leaked their confidential information about the records of their past illegal transactions. Nakakagulat. Natahimik ako at napatitig ako sa kanya ng matagal. Hindi ako ini-inform ni Daddy sa tuwing tumatawag ako sa kanila. Ibig sabihin ay ayaw nilang lumaki pa ang issue na iyon. Magsasalita na sana ako pero bumukas ang pinto ng bathroom. Sinilip ko kung lumabas na Aamon at lumabas nga siyang nakatapis lang ng tuwalya. Tatawag na lang ako ulit sa weekend. Tapos na kasi si Aamon. I waved my hand before ending the video call. Inayos ko ang sarili ko bago bumalik sa loob. Kalalabas niya lang ulit galing sa walk-in closet niya pero hindi pa siya nagsusuot ng damit. Napatingin ako sa kanyang katawan. He has a golden tanned skin, well-built body, hot, hard and hairy, and his 8-pack abs is inviting the eyes. Napatalikod ako agad bago pa man niya makitang nakatingin ako sa kanya. Nilibang ko ang sarili sa remote control para kalimutan ang nakita ko. Binuhay ko ang flat screen knees niya. I sat on the single couch and tried to focus on the show. Do you want to go shopping? Hindi pa kita na ilalabas sa mga nagdaang araw. Ray canceled the meeting this afternoon so have nothing else to do, biglang sambit ni Aamon sa likod ko. Agad akong napatayo. Hindi ko nga lang siya hinarap. Isa, don't know. May mga damit pa akong hindi nagagamit kaya ayos lang. Wala rin naman akong dadaluhang okasyon kaya bakit pa ako mag-shopping, sagot ko, habang nakatitig pa rin sa screen ng TV kahit hindi ko maintindihan kasi lumilipad na ang utak ko sa ibang bagay na ramdaman kong lumapit siya. Sa table nga lang na nasa gilid ko dahil tinignan niya ang cellphone niya. Let's have a date then. Halos mabuwal ako sa aking kinatatayuan nang sabihin niya iyon. Hinarap ko siya at muntik na akong tumili ng mapagtantong sobrang lapit ng mukha niya sa akin. I stepped backward to leave space between us, but he snaked his arms around my waist, locking me on his arms completely as if I'm his prey. His manly and aftershave scent immediately attacked my nose. Napalunok ako at biglang kumalabog ng malalas ang puso ko dahil sa kaba. Hindi ka ba nababagot dito sa mansion? Tanong niya. Agad akong umiling. Did I just plan on controlling this one? Bakit parang ako pa ang makokontrol? Sinubukan kong kumawala pero mas lalo niya akong hinapit. As put my hands on his shoulder to push him again. Ang tigas naman ito. Hindi siya natitinag. Aamon, ano bal kinakabahan kong sambit habang nagpupumiglas. Tumigil lang ako nang niluwagan niya ang pagkakapulupot ng braso niya sa akin. Isn't it the right time to talk about our honeymoon? Hindi pa ako nakakabawi sa posisyon namin ay halos atakihin na ako sa puso sa naging tanong niya binigyan ko siya ng isang hilaw ng ngiti. He smirked. Itinikom ko ang bibig ko at hindi siya sinagot. As if makakalusot ako kapag sinabi kong sa susunod na namin iyon pag-usapan. Pero hindi naman siguro siya namimilit, di ba? I tried to level his intense stare. Ngayong kita ko nang malapitan ang mukha niya ay hindi ko magawang hindi siya puriin. He looks like a Greek god to me. Hindi nga lang ako makatagal sa titigan naming dalawa, kaya napapaiwas ako ng tingin.
I brushed my teeth thoroughly, medyo nainis niyang untad. Napakunot ang noo ko. Bakit naman niya ipapaalam sa akin na nag-toothbrush siya iso? I asked with a clueless expression. Pinagtaasan niya lamang ako ng kilay. I smell good, nang humbinsin na ngayon ang tono ng kanyang boses. Napakagatlabi ako nang matandaan ang nangyari noon kina Fourth. Akala nga pala niya noon ay nababahuan ako sa kanyang hininga. Pinigilan kong hindi matawa. Mukha nga lang siyang na-offend sa naging reaction ko. Tatiana, kakaiba ba iyang amoy mo? Ikaw lang ata ang nakilala kong hindi naaadik sa bango ng hininga ko. Naiinis pero maangas niya pa ring sabi. Napangiti ako ng malapad. Hindi ko naman sinabi na mabaho ang hininga mo. Ikaw itong naglisip na nababahuan ako. Lisa, I doubt that. Di huwag kang maniwala. I chuckled. He titled his head. Should change the mouthwash. Now he is talking to himself. Bumungis-ngis ako sa kanyang naging akto. Nabaling lang ang tingin ko sa screen nang makita ko sa peripheral vision ko ang picture ni Aamon. Let's take a look at our top trending celebrity this week. Well, it's not that new to have the finest and the youngest successful business tycoon to lead the trendings. Today, we are not going to talk about his achievements, any newscaster. Trending ka ata, Aamon, napatingin din doon si Aamon. That idiot. Pinagkakitaan na naman ako. I heard him talk to himself again. He focused on the screen as the newscaster continued talking while a batch of Aamon's pictures are sliding on the left side of the screen. Mga nakuha iyon ngayong linggo. Naalala ko kasi ang magkakaibang suot na suit ni Aamon. Mukhang sinusundan siya. Sa huling slide ay blank picture na may figura ng isang babae. This week's trending news, right inside Cupid's affection. A bachelor is no longer a bachelor. His Aamon Tessimond is married. Who could be this lucky woman, pagpapatuloy ng newscaster? Ibit the nail out of nervousness. Ito na nga ba ang sinasabi ko, bakit hindi na lang ako humanap ng mahirap na lalaki para talagang siguradong payapa at tahimik ang buhay ko? Mura ni Aamon bago ako pinakawalan at kinuha ang cellphone niya. Mukhang may tatawagan siya. He put it on his ear, wearing his problematic and impatient reaction. Nang may sumagot ay napatalon ako sa sigaw niya. Damn you, Tres Ivan. Who told you to put that in your goddamn media company? Wala kang mahakot na balita kaya ako ang pinagkakakitaan mo. Galit niyang singhal sa kausap na parabang kaharap niya si Tres. Si Tres pala ang may pakana. I combed in my hair using the fingers. Pakiramdam ko na stress ako bigla. Pinanood kong magalit si Aamon sa tabi ko. Hindi ko kasi marinig kung ano ang sinasabi ni Tres sa kabilang linya. No, idiot. She hates that. I want to give her a peaceful life. Isa pang mura ang narinig ko. Marilya o damn it, anong kinalaman ni Marilya? Alright. Fine. Kalmado na siya ngayon. He ended the call and faced me. Tiad, sorry. That was Tres. He needed to release that before Marilya's killer's interview comes out. She was interviewed this morning and she told the media that they are marrying her, he explained calmly. I still don't know what to say. Mukhang malabong magkaroon ako ng mapayapang buhay dito. Good choice naman pala ang manatili ako rito sa mansion. Ang daming nakasunod na paparazzi sa lalaking ito. Don't worry, they don't have the visual of a beautiful wife, anya bago ako hinalikan sa pisngo. Gulat pa ako sa ginawa niya. He smirked before strutting his way to the walk-in closet. My God, nakanganga akong napaupo sa single couch. Wala na ang nagbabalita at napalitan na ito ng isang commercial. Lang minuto akong nakanganga. Iniisip ko na paano kung may picture akong lumabas sa balita. Nakita pa naman ako ni Marilya, yung mga kaibigan niya, at ang ibang bisita nun sa party. Gulat akong napatayo nang tumunog ang cellphone ni Aamon. I saw the caller's name and it was Marilya's killer. Aamon, may tawag ka. Pagbibigay alam ko. Sagutin mo, nagbibihis pa ako. No, Tasha na Alison. Huwag kang makialam sa phone at tawag ng ibang tao.
The phone keeps ringing. Bumalik ako sa upuan pero bumalik din sa tabi ng table at pinindot ang accept button. Aamon. Thank God. I thought you'll ignore this call again. I'm sorry about last time. Didn't really want to dump you. I was shocked. Can we talk after your cousin's catwalk? I'll be there too, said Marilia on the other line. The eyes rolled automatically for some reason. Is she stupid? Agad kong pinatay ang tawag pagkatapos magsalita ni Marilia. Hindi ko naman kasi alam ang sasabihin ko. I sat on the single couch again. Hinintay kong matapos magbihis si Aamon. Paglabas niya sa walk-in closet ay nakaporma siya ng maayos. Inayos niya ang cuffings niya habang naglalakad patungo sa harap ng malaking salamin. Isa almost forgot. It's Millicent Collection's 80th anniversary this evening and Luisa will participate on the runway, anya at hinarap ako. Tumayo ako. Tumawag nga pala ang girlfriend mo. What girlfriend? Inosente niyang tanong sa akin. Inayos niya ang necktie niya. Huwag mo sabihing nakalimutan mo si Marilia. Do have a wife, agad niyang sambit habang nangingiti at ipinagsawalang bahala ang aking sinabi. Inirapan ko siya. Tumawag siya at sinabing mag-usap kayo pagkatapos ng catwalk ni Luisa at hindi niya sinasadyang i-reject ka, pagbabahagi ko sa sinabi ni Marilia kanina. He stood in front of the mirror and started combing his hair. Wala kaming dapat na pag-usapan. I told you she's not my girlfriend, naiinis na ang kanyang tono. I rolled him by eyes. Whatever. I heard him chuckled again. Hindi ko alam kung anong nakakatuwa sa kanya. Wala akong pakialam kung kabit niya pa iyon. I need to focus on Iza's health and Eva baby. Ayos na iyon sa akin dahil hindi rin naman magtatagal ang relasyon namin. At least may nakapila agad sa linya pagkatapos niyang ma-divorced. Maganda nga naman ang may reserba. After putting on his expensive perfume, he faced me with a smirk on his face. I scanned him. He is wearing a full gray martini suit. Nanuyo ang lalamunan ko nang magtama ang aming mga mata. I'll admit that he looks down hot and respectable. His aura screams power and extravagance. His aqua blue eyes is astonishing to the point that I think I'm hypothesized. Napailing ako agad. Weve, am I complimenting him? Hindi ka ba magbibihis? Pukaw niya sa atensyon ko. Nahiya ako dahil mukhang napansin niya ang paninitig ko sa kanya. I'll look away. Saan ba tayo pupunta? On our first date. Para akong nasamid bigla. Ang galante ng isang ito. Date lang tapos naka-Armani suit. Kailangan ko rin bang magsuot ng gown? Sarkastiko kong tanong ay saw him suppressed a smile. Pinangunutan ko naman siya ng noo, you don't have to wear gown. Wear anything to make you feel comfortable. Well, directly go to the venue after our date to watch Luisa, sagot niya. Agad akong napatango. Medyo nahiya ako nang mapagtantong baka matagalan ako sa pagbibihis. Baka matagalan ako sa pagbibihis, nahihiya kong untag. He looked at his watch. It's fine. We're not in a rush. Just do your thing and I'll just talk to Luisa on the phone. He gestured that he'll be in the veranda. Agad akong tumango at pumasok na sa bathroom. It took a quick shower. Natataranta pa ako nang naghahanap ako ng isusuot. Hinalughog ko talaga ang mga maleta ko. It took me 30 minutes to pick mid-tight evening dress. It's an off-shoulder cotton black fancy bell sleeve dress. Pinaresan ko ito ng red stilettos. Naglagay din ako ng makeup at bahagyang nakalugay lang ang buhok. I have no time to pick the best hairstyle so I tried to curl my hair instead. I have natural long straight hair. Kaya nakakapanibago talaga na makitang kulot na ito. As put on is the perfume and I'm off to go. Sobrang nagagandahan ako kay Luisa kaya parang nahiya ako bigla. She's a model and I'm sure she will stand out tonight. Baka pagtawanan niya ako sa suot ko. I don't know, guy, I feel so conscious about my looks. Ilang beses ko pang pinasadahan ng tingin ang sarili ko sa salamin. I'm ready but don't know if this is okay. Hapit na hapit sa katawan ko ang damit. Ito lang kasi ang alam kong babagay sa event instead of wasting another couple of minutes.
I went out and announced that I'm ready. "'Tis done." I thought Ammon is still on the veranda, but was shocked to see him standing near the door. He seems to be anticipating a presence. His eyes widened after he saw me and he looked so stunned. Nahiya tuloy ako. Napapatikim kong tinignan ulit ang sarili ko. "Is this okay?" Kinakabahan kong tanong sa kanya. He didn't say anything. He scanned me from head to foot while playing with his lips. Muntik ko nang ibato, kanya ang clutch ko, kung hindi lang ulit siya nag-angat ng tingin. "Huwag mo nga ako pinapakaba." I stamped in my feet. "Tatiana, you look perfect," he replied in his husky voice. Nakahinga ako ng maluwag. Buti naman. Hindi ba ako pagtatawanan ni Luisa? She's a model and a fashionista. Nakakahiya na dadalo akong nakaganito lang kino, she won't. "You are stunning." He giggled. "Let's go," pag-aaya nitong umalis. Mukha pa rin siyang gulat at namamangha habang paulit-ulit akong sinusulyapan. Lumapit siya sa akin at hinapit ang baywang ko. I took deep breath before saying yes, then we decided to go downstairs. Bumaba kami ni Aamon at parang naestatwa sa gilid ang mga kasambahay na nakakakita sa amin. I saw Nana blinked more than thrice before her lips formed a big zero. "Magde-date ba kayo, Lord Aamon?" Usisa agad ni Nana at binitawan ang hawak na malaking gunting para masuriin kami. Aamon nodded and eyed everyone. May iba pang dumungao na mga kasambahay, nahilya ako nang may marinig pa akong tumili. Saan ba siya nagulat? "May dadaluhan kaming event, Nana," pagtatama ko kahit na ang totoo ay may date nga naman kami ni Aamon. She gave me her doubtful stare. I almost rolled the eyes because know what she's thinking. Hindi na kami nagtagal pa ay umalis na kami. We were surrounded GSI guards including Matthew. As don't know his plans, so guess having bodyguards around is perfect. Nauna kami sa isang tower na mukhang parte ng kumpanya niya. Nalula ata ako nang makita ang tatlong helicopter. I gave Ammon a shocked expression but he only stared back, wearing his innocent face. Sumakay kami sa isa sa mga helicopter at namalayan ko na lang ay pababa na kami sa isang luxury yacht. My jaw dropped. What the hell? After landing on the helipad of the luxury yacht, a group of people wearing the same clothes welcomed us. Lord, everything's ready, salubong sa amin ng isang nakauniporming lalaki na mukhang chef. There is a table in the middle intended for his dining date. Hindi ko pa nasusuri ang kabuuan ng yate ay agad akong iginya ni Aamon sa table na iyon. The sun is about to set and its view is amazing and breathtaking. Aamon pulled chair. Umupo naman ako agad at pinasadahan ng tingin ang paligid. I saw 6 helipads, dining area, sun deck, rails, staircases, anchor, 2 swimming pools, and a freaking dance hall. Nasa labas pa kami kaya hindi ko alam kung ano ang nasa loob. I faced him wearing the amazed look. Inarkila mo ba to? Tanong ko sa nanlalaking mga mata. Aamon is seated in front of me and he laughed after hearing the question. Oh no, lovely, I don't need to rent luxury yacht when can afford to create or buy on the own, he replied coolly. Binigyan ko siya ng tinging hindi makapaniwala. So this luxury yacht is his. Someone played a melodious and romantic violin as other crew served us foods. This is how you date women, bigla kong naitanong dahil hanggang ngayon ay para akong lumulutang at nananaginip. I don't date women. They date me, wawa. Ang haba ng hair mo niyan. He chuckled. I rolled in my eyes. I've been to party before and the venue is in a luxury yacht. Pero hindi ganito kalaki at kaganda. The cold breeze of wind is not bothering me. Mas na-enjoy ko pa dahil sa view. The sunset is something I always love to see and witness. This moment is one of it. Cheers! He raised his glass of champagne. I raised mine too. Cheers! And began drinking this champagne. Nakakatakam lahat ng foods. Puro mamahalin at nahiya ako bigla. I am craving for something that isn't here. Tumikim ako at hindi ipinahalatang gusto kong kumain ng ibang pagkain.
We started eating and I tried the best to prevent myself from vomiting when I smelled something unpleasant to my nose. Sunod-sunod na lunok ang nagawa ko. I glanced at Emon and he's busy segregating some portion of his food. Is he picky eater? Mas lalo kong naramdaman na maduduwal ako. Namutla ako bigla nang masulyapan ako ni Aamon. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at tinitigan ako. What's wrong? He asked worriedly. Tumayo siya at nilapitan ako. I shook my head and raised my hand to make him stay away from me. Nothing, di agad kong sagot. Do you have an allergy? O may ayaw ka sa mga pagkain? Tell me so I can ask them to remove it. Napatayo ako at lumayo sa table na iyon. Tashiana. Sumunod sa akin ni Aamon. Nilapitan ko ang isang crew at tinanong kung nasaan ang comfort room dahil hindi ko na kayang hindi masuka. I covered my mouth with Elf's palm. Tashiana, tawag ulit ni Aamon. Didn't mind him. Agad akong tumakbo sa loob ng yete at pumasok sa silid kung saan itinuro ng crew ang banyo. I omit as soon as managed to go inside. Sinundan ako ni Aamon at hinagod ang likod ko. What happened? Did something upset your stomach? Tunog na tataranta at nag-aalala nitong tanong. Hindi ko magawang isipin muna na itago ang pagsusuka ko. Didn't think about his reaction. Nang makabawi ako dahil sa panghihina ay naghugas ako. Sobrang bilis ng paghinga ko at tila nawala ng dugo ang mukha ko sa pamumutla. Saka ko lang naramdaman ang kaba nang magkaharap na kami ni Aamon. He called the crews and asked the chef to ask if he added something on our food. Takot na takot ang chef, habang sumasagot, dahil lahat naman daw niya hinugasan ng mabuti ang ginamit na ingredients at inayos niya ang kanyang trabaho. Then he asked the other person who served us champagne if he added something on it, at kagaya ng chef ay takot din na paulit-ulit na sinasabing sa kalang niya iyon binuksan nang nag-serve na siya ng inumin namin. Aamon was so furious. I can't believe myself for not feeling guilty. Sila patuloy ang nasisisi. I held Amon's hand and made him face me. Walang problema sa foods o sa kanila. Everything's done perfectly and neatly. Masama talaga ang pakiramdam ko kanina pa kasi mukhang nasobrahan ang kain ko sa seafoods, pagpapalusot ko. His face didn't change. He looks mad for real. Napakagatlabi ako at napapikit. Huwag naman sana niya maisip na posibleng. Nagkatitigan kami ni Aamon nang idilat ko ang aking mga mata. He seems to be weighing the expression. I gave him a forced smile. Umayos na ang pakiramdam ko. I'm sorry. Nawalan ka patuloy ng ganang kumain, guilty kong sambit. Bahagyang nagdikit ang kanyang magkabilang kilay. Tinanaw ko ang table namin na puno pa rin ang pagkain. Nang balingan ko siya ay sinenyasan niyang umalis sa tabi namin ang mga crew at ang mga bodyguard na nakikiusisa rin sa nangyari. Do you feel better now? Kunot noon itong tanong sa akin at dahan-dahang sinikop ang nakalugay kong buhok para ilagay sa kabilang balikat ko. I nodded 3 times. I just need to rest for a little while. Then we won't go to Luisa's runway, what? No way, agad kong apila. I want to watch her. Natutup ko ang bibig ko nang maamoy ko ang baho ng hininga ko. I smell bad. But he doesn't seem 72 rim bothered at this. Mas lumapit pa siya sa akin. Bahagya akong umatras at itinulak siya. Don't come closer. Asting, Aamon. He didn't listen to me. He scooped me up and carried me in bridal style. Napasigaw ako sa gulat at nagpumiglas ako. Stay still. Magpapahinga lang tayo sa loob bian niya at nagsimulang maglakad patungo sa isa pang hagdanan sa kaliwa namin. Hindi ako nagreklamo. Pigil hininga akong nakatingin sa harapan hanggang sa pumasok kami sa isang silid. I squint quickly at the bright light that welcomed us. The room is like a presidential suite of a 5-star hotel. Hindi na dapat ako magulat pero hindi ko mapigilang mamangha. He put me down on the edge of the red, well-decorated king-sized bed. Nanatili siyang nakatayo sa harapan ko. Ano pang nararamdaman mo? He asked calmly. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Wala na, kailangan ko lang mag-ayos ulit tapos pwede na tayo umalis, kinakabahan kong tugon. Alright.
That's the bathroom. He pointed at the other door on the left. Sinundan ko iyon ng tingin at agad na tumayo. Agad akong pumasok sa loob. Fortunately, bago lahat ang gagamiting toiletries. I'll be a disaster if you fail in front of him again, Allison, usap ko sa sarili ko sa salamin. Did you thing, brushed my teeth, and washed my face. I feel refreshed. Hindi nga lang ako masatisfied dahil nabasa ang suot kong mid-tight dress. Mukhang kailangan nga namin umuwi na lang. I went out of the bathroom to tell him that. How many media? Who are the guests? Naabutan kong may kausap sa telepono si Aamon. Nang matunugan niyang nakalabas na ako, ay sa akin niya ibinaling ang kanyang atensyon. I don't know if he's listening to the other line. Tumango-tango siya habang nakatitig pa rin sa akin. Let Tress handle them. I'm sure those idiots will watch the Queen's runway. Napaiwas ako ng tingin nang nagsimula niyang paglaruan ang kanyang mga labi habang nakatitig sa akin. Ginawa kong excuse ang pagtayo sa malaking salamin sa gilid. Will the Emil affected? Bigla akong pinamulahanan dahil sa nakita. His lips look so soft. I find him hot while doing that. Damn it. Tatiana, tawag niya sa akin. Agad akong napaharap sa kanya. Bakit? Are you sure you want us to come? We can come back home so that you can rest, he sounds worried. Napaisip tuloy ako kung ano ang iniisip niya. Pinaniwalaan niya kaya ang excuse ko kanina. I wanna watch it's in by first time. But think we do really need to come back home so that can change my dress. Nabasa kasi. Pakiramdam ko ay doble na ang pagkakagilty ko. Naaabala ko pa siya. Nag-feeling ife ako hindi naman ako hihintayin ng owner ng Millicent Collections bago simulan ang event. Amon tilted his head. Akala ko ay magsasalita siya pero umayos ulit siya ng tayo at inilahad ang kanyang kanang kamay sa akin. Let's go, I thought we will come back home. Pero dinala niya ako sa isang exclusive boutique. Sumakit ang ulo ko bigla pagkakita ko sa price tags. Why are we here? Ang sabi ko ay sa bahay ako magpapalit, mariin kong bulong sa kanya. Nakatayo ang 3 bakla at 5 babae sa gilid, naghihintay sa kung anumang utos ni Aamon. Hindi nakatakas sa akin ang panunuri ng mga mata nila. Para bang bago ako sa kanilang paningin. Nagsisikuhan pa sila na para bang pinag-uusapan kami. Pinagtitingginan kami sa labas dahil sa dami ng bodyguards na nakatayo roon. Nadagdagan pa iyon dahil sumama ang 2 personal assistants niya. Owen, I want you to dress her up. Amon ignored me and faced them instead. Puro tango ang mga bakla sa kung anong sinasabi ni Aamon. Iginya ako ng isa sa mga babae sa isang private room. At bago sumara ang pinto, narinig kong nagsalita si Aamon. Don't change her hairstyle. I like it that way. Don't put too much makeup, she's a natural beauty. Hindi ko na nasundan pa ang mga sumunod na pag-uusap nila nung Owen. Things happened so fast that now the car is in front of the red carpet full of cameras and media. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Akhmatova family aren't into showbiz. Pero dahil kay Lily, lahat ng tao ay naintriga sa buhay namin. I remembered being chased by paparazzi just to get information from me about Lily's life. Pero hindi ganito kakaba ang naramdaman ko noon kahit pa sina Mateo at Benji lang ang bodyguards ko noon. They am wearing gray tube top dress with a slit on the side above the knee. Bumagay iyon sa suot ni Amon. The stylist didn't change the hairstyle, but he made it more beautiful by adding double diamond star-shaped pin. Pakiramdam ko ay nag-ibang tao ako. Narinig ko ang sigawan sa labas nang magsilabasan ang bodyguards sa kabilang kotse. They are so eager to see Amon. Maraming nakatayo sa gilid habang nag-uusap-usap. There are celebrities, artists, and big-time people. The car is tinted so they won't see my shocked expression. Amon tried to get my attention. Is it okay if there are medi? I glanced at him. I've good. Manonood tayo, putol ko sa kanya dahil sasabihin na naman niya na umuwi na lang kami para makapagpahinga na lang ako. I really want to watch Luisa. At isa pa, maganda ito para masanay ako sa bagong mundong pinasukan ko.
Hindi naman talaga ako takot na maging interested sa akin ang mga tao dahil sa ako ang pinakasalan ni Aamon. Ayoko lang ng ganoon. Gusto ko ng tahimik na buhay. Huwahi, sigawan ng mga tao nang maunang lumabas si Aamon. Nasilaw ako sa dami ng flash ng kamera. May nakalive pa kaya kung anong magiging reaction ko ay makukunan nila at mapapanood ako ng mga tao. Let's go. Aamon extended his hand. As put my hand on it and come out of the car slowly. Nang makababa ako ay agad akong naestatwa. The camera flashed everywhere. Naging tahimik nga lang ang paligid dahil sa presensya ko. Who is that girl? Narinig kong tanong ng isa sa mga guest, parang bumaliktad ang sikmura ko sa dami ng taong nakatingin sa amin. Aamon made me clung the arms on his left arm. Pinagitnaan kami ng mga bodyguard at nagsimula kaming maglakad sa mahabang red carpet paakyat sa hagdanan. Mabutit walang nakalapit na media. Mr. Tessimond. It's so nice to have you here. Isang matandang babae na nakasuot ng mamahaling damit ang sumalubong sa amin. Bakas pa rin ang kagandahan niya kahit may katandaan na. Kahit sa entrance ng hall ay may mga tao. Lahat talaga sila napalingon sa amin nang marinig na nagsalita ang babaeng ito at tinawag si Aamon. In honored, Madam Millicent, tugon naman ni Aamon. Nagulat ako dahil siya pala si Millicent. Siya ang may-ari ng Millicent Collections. Madam Millicent eyed me and flashed her warm smile. I returned her smile. Hello, beauty. I'm kind of thrilled. It's so rare to see Mr. Tessimond bring date in special events like this. You are napalunok ako. She's harmless, Allison. I'm Tashana Allison. Nice to meet you, Madam Millicent, you are stunning. Are you into showbiz or modeling? Isa can offer you a job. The way she said those words almost made me say yes. Her eyes were twinkling. Buti shook thy head. No, madam. I'm into finance and management. Tila nagulat at namangha ang babae. She elegantly covered half of her face with an expensive personalized fan to hide her shocked expression. It's great match. Aamon, she's the one, sambit nito sa kanyang mababa at nangungumbensing boses na kami lang ang nakarinig. Tumawa si Aamon na sinabayan niya naman agad. Napakurap-kurap ako. They look close to each other. She forgot her surname, Madam. She is Demi White, Tashana Allison Tessimond. Now the woman is shocked for real. May mga nakarinig na dumaan sa gilid namin at napatigil sila sabay singhap. Kahit kailan talaga pahamak itong si Aamon. Ang hilig niyang mag-show off. Is this prank, young man? Madam Millicent is still shocked. Lumingalinga siya na parabang may hidden camera sa paligid. Ibinaling niya sa akin ang kanyang nanlalaking mga mata. Pagkatapos ay binigyan ng isang masamang tingin si Aamon. Did you force her? No, you're wrong, madam, depensa ko. Then why am I not invited? She looks disappointed and happy at the same time. Napatawa ako ng hilaw. Gusto kong sabihin sa kanya na kung ibang babae ang pinakasalan ni Aamon ay baka pa-invited siya. Ang kaso ay ako mismo ang nagsabi na pamilya niya lang ang pupunta. What about Marilia? I thought. Hindi niya matuloy-tuloy ang kanyang gustong sabihin. When she noticed that Aamon is having a good time watching her shock reaction, she heaved sigh. Maybe she's just being too delusional, bawi niya agad sa gusto niya sanang sabihin. Louisa is on the makeup room if you're looking for her. Help yourself on the hall, I'll just entertain the other guests. Nang magpaalam si Madam Millicent ay agad kaming pumasok ni Aamon sa loob. The hall is wide and well decorated. May isang malaking pinto na nakabukas at nagsisilabas-pasok doon ang ibang tao. Nagkalat ang mga reporter at cameraman. Nakita ko sina Forth at Luis na in-interview, sila naman ay nakikihalo sa grupo ng mga kababaihan. They are all laughing with him. Now I know why he has that playboy aura. May lumapit sa amin na waiter na may dalang wine. Agad ko itong inilingan. Hindi ako iinom ngayon dahil baka masuka na naman ako. Sa sobrang daming tao rito ay nakakakabang gumawa ng eksena. Pinasadahan ko ng tingin ang buong hall at karamihan sa kanila ay napapatingin sa amin at nagbubulungan,
Mayroon pang 3 babae na dumaan sa harapan namin para batiin sana si Aamon pero agad na inawat ng mga bodyguard. Who wouldn't stand out with a lot of bodyguards? 21 talagang makukuha namin ang atensyon nila dahil ang magaling na si Aamon ay walang pakialam sa dami ng dinalang bantay. Do you wanna see Luisa on the makeup room? Bulong sa akin ni Aamon. Nanindig ang balahibo ko at nakadamdam ng kiliti. Inawat ko ang sarili ko kay Aamon dahil sa kiliting naramdaman ko. Camera is flashing everywhere at baka ay makuhanan kami ng litrato na nasa ganoong ayos. I taste him. Busy iyon sa pagbibihis kaya bakit pa natin siya aabalahin, apila ko. She's probably done. Umiling na lamang ako. One of our bodyguards gestured something to him. Mukhang nakuha naman niya agad ito at tumango. Sinundan ko siya ng tingin nang lumabas siya sa hall. May inuto siguro ang dakilang si Aamon. Lord Aamon, everything is ready, singit ng isa pa. Aamon's brow shot up. Mukhang magsisimula na ang event dahil nagsimulang magsipasukan ang mga bisita. Lahat ay tumungo sa malaking pintong nasa kanan namin. It'll start soon, ani Ray, ang personal assistant ni Aamon. Sumabay kami sa paglalakad ng ibang panauhin. Pakiramdam ko ay unti-unti ko nang tinatanggap ang bagong mundong pinasukan ko. Nakita ko sa malapitan ang mga celebrity at mga artistang sadsi at magazine ko lang nababasa't nakikita noon. Nakaramdam ako ng excitement. The whole room is wide and spacious. The chairs were arranged symmetrically as the runway stage lies in between them. Aamon guided me to the left side. Napansin ko na bilang ang mga upuan na nasa bandang iyon. Nakaupo na roon ang kanyang mga pinsan at 4 na eleganteng mga babae na mukhang mga tita ni Aamon. They are all staring at us, welcoming us with their warm smile as we approach them. Aamon! Good thing you didn't miss this event. The woman who looked exactly like Luisa, and Luis stood up first and greeted us. Baka magwala na naman si Luisa kapag nalaman niyang isa sa amin ang nakalimot na panoorin siya. Nagmano si Aamon sa kanya at hinalikan sa pisngi. He did the same to the other women. Akala ko ay walang makakapansin sa presensya ko. After their quick greetings, the women faced me. Ninisyan lamang ako ni na Ace, Fourth, Tres, Luis at Lan. I smiled back. Hello. You look amazing, Hija, pansin ng isa sa mga tita ni Aamon sa akin. Nakipagbeso siya sa akin at ganoon din ang ginawa ng iba. Kumalabog ang dibdib ko dahil sa kaba. They are all showing the same expression. They may be smiling but I can see that they aren't that easy to please with. I almost faint because of the majestic and imposing aura. Lahat sila ay ganoon ang ipinapakitang aura. Nanlit ako bigla sa sarili ko dahil lahat sila'y elegante tingnan. We haven't formally introduced ourselves. Huwag kang maasiwa sa amin kasi hindi naman kami ibang tao. Sambit ng mama ni Luisa. Mama, the event will start any minute now. Si Luis na mukhang nahihiya na dahil pinagtitinginan kami ng mga tao. The lights dimmed down. Everyone is seated, maliban sa amin. Nang makatunog ang mga tita ni Aamon ay ginaya ako sa upuan na para sa akin at bumulong mamaya, pagkatapos ng event ay saka na kami magpapakilala. Magsisimula na kasi. Tinanguan ko na lamang sila. I heard Aamon chuckled beside me after his aunties were seated on their designated chair. Napangiti ako ng hilaw. He leaned closer to Jinwi's ear. Seems like they've taken a liking to you. He whispered to Jinwi's ear, bit na a lower lip to suppress a smile. I felt happy for some reason. Pinamulahanan ako nang mapansin ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa kabila. I become uneasy. Mabuti na lamang at nagsimula ang pagrampa. Na-entertain ako sa panonood. Napapasinghap ako sa tuwing nagugutuhan ko ang damit na suot ng model na rumarampa. They all look stunning and beautiful. Inna, Luisa is so beautiful, Luisa's mom giggled. Napangiti ako. She's supportive. Namamangha ko ring tiningala si Luisa. She looks fierce and sophisticated with her hair in a tight ponytail. On her second ramp, it's a group runway. Napaawang ang bibig ko nang sabay-sabay silang umikot. Ang ganda! Kumikislap ang mga damit nilang 4. I caught Aamon on his peripheral vision.
He is staring at me. His expression softened for a while and then it darkened as if something bothered him. My mouth ran dry and I became nervous. Napansin kong napapadalas ang pagtitig niya sa akin. As don't know Gale, it's affecting me too much. My legs trembled and I can't afford to look back at him. Nanatili akong nakatingin sa harap at nagpapanggap na hindi siya nahahalata. Wow! I mumbled silently as watched the models ramp on the stage. Kahit na ang totoo ay lumilipad ang utak ko sa ibang bagay. Dude, baka matunaw siya nang aasar na bulong ni Ace kay Aamon. Nasa harap ang mga rumarampa, hindi sa mukha ng asawa mo. I heard it because Amon is way too close to me. I even heard his cousins giggled at the back. Napapikit ako sa kahihiyan. Bakit nga ba titig na titig si Aamon sa akin? Shut up, Wallace, Amon replied while gritting his teeth. Umayo siya ng upo. Nakatingin na siya sa harap ngayon pero inakbayan naman ako. I froze on Elva's seat, I even cussed myself. Bakit ba ako naaapektuhan sa mga simpleng galaw niya? I've never been this attentive to men's moves when they're trying to get close to me. Kahit pa noong dumada-move si Spencer ay hindi ako kinakabahan ng ganito kalala. I can feel the sweat on his hands. Natapos na lang ata ang pagrampa nila ay hindi ako gumalaw kahit isang beses. Hindi ko rin masyadong nasundan ang mga pangyayari. Pakiramdam ko ay naparalyze ang katawan ko sa tagal. Nang nagsitayuan ang lahat ay agad akong tumayo. Nanginginig ang mga tuhod ko dahil sa pagpipigil kong gumalaw kanina. Maliwanag na ang buong paligid dahil sa ilaw. Everyone is greeting Madame Millicent for this successful runway anniversary celebration. Amon's aunties greeted her also. Nakasunod lamang ako sa kanila. Don't forget to come on the after party, ani Madame Millicent. Amon wrapped his arm around Div's waist and pulled me closer to him. Tumapat sa amin ang maraming kamera at maraming lumalapit para lang kumpirmahin na totoo ang kanilang nakikita. Napatungo ako agad. Oh my goodness. What the hell are you doing, Amon? Saan ang comfort room nila? Natataranta kong tanong kay Amon. I need to calm myself down. I need to get out of here. Ayokong maging laman ng balita kinabukasan, samahan na kita, hindi na ako nagreklamo pa. Nang makarating sa pinto ng comfort room ay agad akong pumasok. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin at huminga ng malalim. Bumukas ang isang cubicle. Agad akong humarap sa kanan ko para talikuran kung sino man ang taong iyon. Sumunod na bumukas ang isa pang cubicle. I glanced at the third cubicle and it's empty. Anyway, what's your next plan? Biglang nagsalita ang ikalawang babaeng lumabas na nagre-retouch na ngayon sa tabi ko. The other girl replied, seduce him, perhaps mukha silang magkakilala. Patakbo akong pumasok sa loob ng ikatlong cubicle. Wala naman silang pakialam sa presensya ko. Nakilala ko ang boses na iyon. That's Marlia. Are you sure? Amon is such a tough man. He's not that easy to please let alone seduce him. Nanlaki ang mga mata ko. What the hell are they trying to do? The plan is to trap him. After get his everything, I will transfer all of his properties to name them to Axel. If he goes bankrupt then it's the end of our marriage life. Her friend laughed loudly. I heard her stamp her feet 4 times. I am only doing this for Axel. You know Kavilay dumped Amon? He is domineering, controlling, and I hate his guts. He thought he can have everything. Planned on giving him a second chance if only he didn't bankrupt Axel's company, ani Marilia. Nalaglag ang pangako. What is she talking about? Sinasabi ba niya na hindi mabuting tao si Aamon? You think he found out that you have a romantic relationship with Axel so he bankrupt him? Tanong ng kaibigan niya. He is jealous person. If he can't own something, he becomes controlling. I know because he's been pursuing me for 6 months. How will you explain his action if he's not jealous? Plus you. I don't really think that the girl he's with tonight is his wife. He is head over heels with me. He can't possibly live a peaceful life with some random girl he just picked after dump him. Marilia said the last words on her disgusted tone.
So you are implying that he is trying to make you feel jealous. No offense, but we all know that Ammon is cold-hearted billionaire. You know Guy why he's entitled as the king of the business empire. He is ruthless and he has no weakness. A man like him will never waste his time on chasing a woman like you, her friend spat rudely. Natameme ako sa aking mga narinig. Sinisiraan ba nila si Aamon sa isa't isa? Nagsasabi ba sila ng totoo? Gagamitin lang ni Marilia si Aamon para maghiganti. Olivia, Jinf dear. I know you are secretly in love with Ammon. Aren't you ashamed that I'm your friend and you're fantasizing this by suitor on my back? The coldness in Marilia's voice made Ignis trembled. Mag-aaway ba sila? Bakit ba ako nagtago dito? Dapat ay tumakbo na ako palabas kanina pa nakarinig ako ng kalabog. Kasabay niyon ay ang sigaw ng kaibigan ni Marilia. Sumunod ay ang malakas na pagbukas ng pinto. What do you think are you doing? This is a women comfort room, sigaw ni Marilia. Binuksan ko ang pinto ng cubicle at sinilip kung ano ang nangyayari sa labas. I saw Mateo standing in front of Marilia with his intimidating aura. Napaatras si Marilia dahil sa takot. Her friend tried to escape. Hinigit nga lang siya ni Mateo at pinatabi kay Marilia. After that, he eyed the whole room. Nagtama ang aming paningin. Agad akong tumayo ng maayos at inayos ang sarili bago lumabas. Lady Alison, natagalan kayo masyado kaya akala ko ay kung ano na ang nangyari sa inyo. Hindi naman ikaw ang sumigaw kanina, hindi po ba? Ani Mateo at sinamaan ng tingin ang dalawang magkaibigan na mukhang nag-aaway kanina. Mateo, ayos lang ako. Let's go. Agad akong lumapit sa kanya. I glanced at Marilia and her friend and their expression changed. Mukha silang mga nakakita ng multo nang mamuktaan ako. Before I could step out of the comfort room, Ammon stood in front of the door frame. His hands are on his pocket. Did something happen? Who screamed earlier, maotoridad niyang tanong kay Mateo at agad akong nilapitan. Are you okay? Maayos naman ako, sagot ko agad. Lord Ammon, it happened that these two were fighting. Lady Alison is fine, safe and sound, Matthew reported. He stared at Ammon who is busy scanning me with his worried look. Did they just call him controlling, domineering, and cold-hearted? Bakit ibang Aamon ang nakikita ko kung ganoon?